Shadow Slave. Author, Guilty 3. Kabanata 5, Mga naputol na kadena. Pinatay mo ang isang natutulog na hayop, ang larva ng hari ng bundok. Si Sonny ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, walang hininga. Ang kanyang buong katawan ay tila kakagaling lamang mula sa isang meat grinder. Kahit malalaking dami ng adrenaline ay hindi kayang hugasan ang lahat ng sakit at pagkapagod. At gayunpaman, siya ay puno ng kasiyahan. Ang kasiyahan ng pagpatay sa larva ay napakalawak na nakalimutan pa niyang madismaya sa hindi pagtanggap ng isang memory, ang espesyal na item na nakatali sa esensya ng isang naninirahan sa Dream Realm, na kung minsan ay ibinibigay ng spell sa mga nagtagumpay na awaken. Isang magic sword o suit ng armor ang makakatulong ngayon. Sa impyerno, tatanggapin na lang niya ang isang mainit na quote. 30 segundo. Makakapagpahinga ka ng 3 segundo, naisip ni Sonny. Sa wakas, ang bangungot ay malayo pa sa katapusan. Ilang sandali ang lumipas, pinilit niyang bumalik sa katinuan at tiningnan ang paligid, sinusubukang malaman ang sitwasyon. Patay na ang larva na kung saan ay maganda. Gayunpaman, siya ay nakatali pa rin dito ng nakakatakot na kadena, ang shifty slave at ang scholar, parehong maputla tulad ng kamatayan, ay abala sa pag-aalis nito upang mabigyan ang tatlo sa kanila ng hindi bababa sa kaunting kalayaan sa paggalaw. Sa mas malayo, ang mga pira-pirasong katawan at bahagi ng laman ay nakahiga sa lupa. Maraming mga alipin ang napatay. Ang ilan ay tila nakatakas at tumatakbo na palayo. Mga hangal. Sinasadlak nila ang kanilang mga sarili. Ang kadena, sa katunayan, ay sa ilang punto ay naputol sa dalawa, iyon ang dahilan kung bakit bigla itong humina ng si Sonny ay hinahatak ng masa ng mga alipin na nagpanik. Kung ang kanilang mga kadena ay may masimpleng locking mechanism, maaari sana niyang subukang palayain ang kanyang sarili ngayon. Gayunpaman, ang bawat pares ay nakadikit sa isang tiyak na link, kung walang pag-unlock, walang makakalabas. Ang tyrant, hari ng bundok, marahil ay nakatago mula sa paningin ng maliwanag na liwanag ng bonfire. Gayunpaman, naramdaman ni Sonny ang mga galaw nito dahil sa banayad na mga panginginig na kumakalat sa mga bato, pati na rin ang mga desperadong sigaw ng mga alipin na nasa bingit pa ng kamatayan. Ang isang galit na sumabog o dalawa ay maaari ding marinig na nagpapahiwatig na ang ilan sa mga sundalo ay buhay pa, desperadong sinusubukang labanan ang halimaw. Ngunit ang pinakaumagaw sa kanyang atensyon ay ang katotohanan na ang ilang mga sugatang katawan ay nagsisimulang gumalaw. Higit pang mga larvae. Lumawak ang kanyang mga mata. Isa-isa, 4 pang mga bangkay ang dahan-dahang bumangon sa kanilang mga paa. Ang bawat halimaw ay kasing nakakatakot ng una at hindi man lang nagiging mas kaunti sa mapanganib. Ang pinakamalapit ay ilang metro lamang ang layo mula kay Sonny. Pagsumpa sa lahat, naisip niya. At pagkatapos mahina, gusto kong magising. Habang ang kakaibang tunog ng pag-click ay pumuno sa hangin, ang isa sa mga halimaw ay lumingon sa 3 alipin at umungal ng malakas. Si Shifty ay bumagsak sa kanyang puwit, bumubulong ng isang dasal, habang ang scholar ay natigilan sa kanyang pwesto. Ang mga mata ni Sonny ay mabilis na umikot sa lupa, sinusubukang makahanap ng anumang magagamit bilang sandata. Ngunit wala ni isang bagay na magagamit, puno ng puot, simpleng binalot niya ang isang piraso ng kadena sa kanyang mga knuckles at itinaas ang kanyang mga kamao. Halika sa akin, ikaw na bastardo. Ang larva ay sumugod pasulong na may hindi kapani-paniwalang bilis sa isang sagabal ng mga pangil at takot. Si Sonny ay may wala pang 1 segundo upang tumugon, gayunpaman, bago siya makagawa ng anumang bagay, isang masiglang figura ang dumaan sa kanya, at isang matalim na espada ang sumiklab sa hangin. Ang halimaw, na pinugutan ng ulo sa isang sakripisyo, ay bumagsak sa lupa na walang kagalang-galang. Si Sonny ay napapikit. Ano yon? Sa gulat, dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang kaliwa. Nakatayo doon na may isang valorous na ekspresyon ang gwapong batang sundalo na minsang nag-alok sa kanya ng tubig. Mukha siyang kalmado at nakatuon kahit na medyo malungkot. Walang kahit anong dumi o dugo sa kanyang leather armor. Siya ay kahanga-hanga, naisip ni Sonny bago siya nahuli sa kanyang sarili. Poser. Ibig kong sabihin, siya ay isang poser. Sa isang maikling pagtango, humakbang ang sundalo pasulong upang harapin ang natitirang 3 larvae. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, bigla siyang lumingon at binigyan si Sonny ng isang mahabang tingin. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, ang batang mandirigma ay kumuha ng isang bagay mula sa kanyang sinturon at inihagis ito kay Sonny. Subscribe to Tagalog Novel Tagapagbasa for more. Iligtas mo ang iyong sarili. Sa mga salitang iyon, siya ay umalis upang labanan ang mga halimaw. Si Sonny ay reflexively na nahuli ang item at pinanood ang sundalo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang tingin at pinag-aralan ang bagay na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ito ay isang maikli at makitid na piraso ng bakal na may tuwid na pagkakabaluktot sa dulo nito.
Isang susi. Ito ay isang susi. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang susi sa mga kadena. Sa isang huling sulyap sa mabangis na labanan na nagsimula sa pagitan ng batang sundalo at ng mga larva, si Sonny ay bumagsak sa isang tuhod at sinimulang galawin ang mga kadena. Sinusubukang ilagay ang kanyang kamay sa tamang posisyon upang ipasok ang susi. Kinailangan niya ng ilang subok upang maunawaan kung paano gumagana ang hindi pamilyar na kandado, ngunit sa wakas, mayroong isang kasiyasyang click at siya ay biglang malaya. Ang malamig na hangin ay humaplos sa kanyang mga duguang pulso. Si Sonny ay nagbasa-basa sa mga ito at mumiti na may madilim na ningning sa kanyang mga mata. Hintayin mo lang. Sa isang sandali, ang mga bisyon ng karahasan at paghihiganti ay pumuno sa kanyang isipan. Bata! Dito ka! Si Shifty ay nagwawagayway ng kanyang mga kamay sa hangin, sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Sandaling isinaalang-alang ni Sonny na iwanan na lang siya sa kamatayan, ngunit nagpasya siyang hindi ito gawin. May lakas sa mga numero. Dagdag pa, sa kabila ng mga naunang banta ni Shifty na patayin siya, at ang kabuang hindi kaaya-ayang ugali nito, pakiramdam ni Sonny ay hindi maganda na iwanan ang isang kapwa alipin sa kadena, lalo na't hindi naman ito gugugol ng anuman upang palayain siya. Mabilis siyang lumapit sa iba pang dalawang alipin at mabilis na inalis ang kanilang mga kadena. Sa oras na si Shifty ay malaya na, itinutulak niya si Sonny palayo at sumayaw ng kaunti, nagtatawanan na parang baliw. Ah! Malaya na sa wakas! Tila ang mga Diyos ay nakangiti sa atin. Mas mahinahon si Scholar. Pinisil niya ang balikat ni Sonny bilang pasasalamat at mumiti ng mahina na may tensyon sa kanyang tingin patungo sa labanan na nagaganap. 2 sa 3 larvae ay patay na, ang pangatlo ay nawawalan ng braso, ngunit patuloy na sinisikap na punitin ang kanyang kalaban. Ang batang sundalo ay sumasayaw sa paligid nito, kumikilos na may maginhawang liksi ng isang likas na mandirigma. Ano ang hinihintay mo? Tumakbo! Si Shifty ay gumawa ng galaw upang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Scholar. Kaibigan, gusto ko sanang iyo. Kung sabihin mong payo ka na naman, sumpain ko ang mga Diyos, dudurugin ko ang iyong ulo. Nagtinginan ang dalawang alipin na may bukas na galit. Sandaling nag-isip si Scholar at ibinaba ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Kung tatakbo tayo ngayon, tiyak na mamamatay tayo. Bakit? Simpleng itinuturo ng mas matandang alipin ang mataas na bonfire. Sa dahilang wala ang apoy na yon, mamamatay tayo sa lamig bago magtapos ang gabi. Hanggang ang araw ay sumikat, ang pagtakas ay isang pagpapakamatay. Wala nang sinabi si Sonny, alam na tama si Scholar. Sa katunayan, naisip niya yon matapos patayin ang larva. Kahit gaano katindi ang hari ng bundok, ang bonfire pa rin ang kanilang tanging lifeline sa yelo ng impyerno. Gaya ng sinabi ng malaking alipin, naway magpahinga na siya sa kapayapaan, walang kinakailangang pumatay sa kanila, dahil ang bundok mismo ang papatay sa kanila kung bibigyan ng pagkakataon. Anong magagawa natin? Mas pipiliin kong mamatay sa lamig kaysa kainin ng halimaw na yon. Huwag kalimutan maging isa sa mga bagay na yon. Nagpapanggap si Shifty na matapang, ngunit walang katotohanan ang kanyang boses. Siya ay sumilip sa kadiliman sa paligid ng batong plataporma at nag-alinlangan bago umatras ng kaunti. Sa puntong ito, ang pangatlong larva ay patay na at wala na si batang sundalo. Marahil ay sumama na siya sa labanan sa kabilang panig ng bonfire, na iniiwan ang 3 alipin na nag-iisa sa bahagi ng bundok ng batong plataporma. Nilinis ni Scholar ang kanyang lalamunan. Maaaring nabusog ang halimaw sa mga napatay na nito. Maaaring talunin o palayasin ito ng mga Imperials. Sa anumang kaso, kung manatili tayo dito, may pagkakataon tayong mabuhay, gaano man kaliit. Ngunit kung tatakbo tayo, ang ating kapalaran ay tiyak. Anong gagawin natin? Kabaligtaran kay Scholar, sigurado si Sonny na hindi magiging kontento ang hari ng bundok sa pagpatay sa karamihan sa mga alipin. Hindi rin siya naniniwala na ang isang pangkat ng mga mortal ay talagang makakatalo dito. Kahit na hindi sila mga normal na tao kundi awaken, ang laban sa isang tyrant ay hindi isang bagay na madaling malalampasan, lalo na ang manalo. Ngunit kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang alisin ang bagay na yon sa anumang paraan. Tara, tingnan natin. Tumingin si Shifty sa kanya na parang nakakita ng baliw. Nasiraan ka na ba ng bait? Gusto mong lumapit sa halimaw na yon? Si Sonny ay tumitig sa kanya na walang emosyon, pagkatapos ay nag-shrug at humakbang patungo sa direksyon ng nagwawasak na halimaw. Subscribe to Tagalog Novel Tagapagbasa for more.